Samantala, ikinaalarma ng ilang kongresista ang pagkalat ng fake news sa social media kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpapairal ng mas mahigpit na regulasyon online, suportado daw nila. Nagbabalik si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela? Joshua, pinaalalahanan ng mga kongresista ang publiko na maging mapanuri sa mga nababasa online. Kasunod kasi ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay aminado silang mas tumindi ang fake news sa social media. Sa press conference ng Kamara kanina, kasama sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong. Pumalag ang dalawang House leaders sa iba't ibang fake news at disinformation na kumakalat sa social media na may kaugnayan sa pagkakaaresto at pagkakadetain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Paalala nila, tanging sa mga lehitimong sources lamang maniwala at maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon. Bukas sa pagdinig ng House Tri-Committee, pabor ang mga kongresista na maisama na ito sa mga tatalakayin ng joint panel para makabuo ng solusyon laban dito. Kaugnay naman kay dating Pangulong Duterte, natalakay rin sa presscon ang resulta ng isang bagong survey na lumalabas na karamihan o 51% ng mga Pilipino naniniwalang dapat mapanagot ang dating Pangulo para sa mga umunoy extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. Sabi ni Kong Adjong, ibig sabihin lang nito nais ng hustisya ng mga Pilipino kaya't nararapat lang na umarangkada na ang paglilitis ng ICC ukol sa issue. Habang para naman kay Kong Ortega, pulsa na ito ng taong bayan kaya't nararapat lamang napakinggan. Joshua, bukod naman sa mga issue ng ICC at fake news, ay tiniyak ng mga kongresista na tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay naman ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.